Kaya dumudungo-dungo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay magsisimula na po tayo sa ating morning devotion para po sa ating Panginoon sa pagbubuli-buli ng salita ng Diyos. Ngayon pong umagang ito at ang morning devotion po na ito ay nagmula po sa lugar po ng Taiwan sa pangunguna po ng ating pastora Neverisa Masaredo dito po sa DFC Luchu sa pangunguna naman po ni Pastor Elico Asis. At ngayon po, bago po tayo magbuli-bulay at magsalo-salo sa salita ng Panginoon, tayo po muna umawit sa Diyos bilang pasimula ng gawain pong ito. Pasimulan po natin ang gawain pong ito na may pasasalamat sa Panginoon, na may pagpupuri sa Kanya sapagkat iyon ang pinakamabuting dapat gawin ng mga lingkod ng Diyos, ang magpasalamat sa Panginoon at magpuri sa Kanya. Sige po, tayo po muna umawit sa Panginoon, magsambit ng papuri sa Kanya. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Awitan natin ang Panginoon, tapat at walang katulad. Tapat at walang katulad ang Diyos. Hallelujah. Sa kahit anumang, sitwasyong dinaraanan, di nagkukulang. Biyaya niya'y laan. Isa pa nga po, tapat at walang katulad. Tapat at walang katulad. At walang katulad ang Diyos. Sa kahit anumang sitwasyon, sa kahit anumang sitwasyong dinaraanan, di nagkukulang. Hindi nagkulang ang Panginoong Jesus. Biyaya niya'y laan. Kahangahangang Diyos, hangang Diyos. Hallelujah. Karapat dapat sambahin ng lubos. Mga kamay itinataas, mga kamay itinataas, patunay na di niya iniwan, at tanda ng pagsuko ng aming buhay sa Diyos. So, isa po muli, tapat at walang katulad. Hallelujah. Tapat at walang katulad ang Diyos. Patuloy tayo magpatotoo sa kabutihan ng Diyos sa kahit anumang sitwasyong dinaraanan, di nagkukulang ang biyaya niya. Biyaya lahan, kahangahangang Diyos, kahangahangang Diyos. Karapat dapat kayo sa pagsamba, karapat dapat sambahin ng lubos. Purihin kayo, Panginoon, hallelujah. Mga kamay tinataas, patunay na di niya iniwan, at tanda ng pagsuko ng aming buhay sa Diyos.
karapat dapat sambahin ng lubos. Purihin kayo, Panginoon. Mga kamay tinataas, patunay na di niya iniwan, at tanda ng pagsuko ng aming buhay sa Diyos na walang kapantay. Sa uli pong pagkakataon, kahangahangang Diyos, hallelujah, kahanga-hanga kayo, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay. Wala kayong katulad. Karapat dapat sambahin ng lubos. Hallelujah, hallelujah. Mga kamay tinataas, patunay na di niya iniwan, at tanda ng pagsuko ng aming buhay sa Diyos na walang kapantay. Hallelujah, kay walang kapantay. Salamat sa inyo, Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. 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 Walang sapat na salita, Panginoon. Walang sapat na paglalarawan, Panginoon, kung gaano kami nakapagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Sa tuwing malapit kami sa inyo, Panginoon, kailan may hindi maisasalarawan ng aming mga damdamin. Hallelujah, kung paano po kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Patuloy po kaming papatotoo, Panginoon, kung gaano kayo kabuti sa aming mga buhay. Salamat sa inyo, Panginoon, at mayroon pa rin po kaming kalayaan na makapagtipon-tipon sa ikararangal na inyong makapangyarihang pangalan. Hallelujah. Bawat araw, Panginoon, kami po'y patuloy na nagpapasalamat, Panginoon. Hallelujah. Maging sa mga oras po na ito na mayroon po kayong pagkakataon na makapagtipon-tipon para po magpalakasan sa bawat isa, Panginoon. Lord, ang mundong ito, Panginoon, ang naibibigay ng mundong ito ay kahinaan, Panginoon. But only you can satisfy us, Jesus. Hallelujah. Kay lamang, Panginoon, na pupuno, Panginoon, ng kasapatan sa aming buhay, Panginoon. Hindi ng mundong ito, hindi ng mga bagay na aming nararanasan, Panginoon, sa pinansyal, sa pisikal, Panginoon, kundi, Panginoon, kayo lamang makakapag-satisfy sa amin. Ngayon pong umagang ito, hallelujah, nais po namin patuloy na maranasan ng inyong pagsama, Panginoon. Maging sa oras na kami po'y makapagbubulay-bulay ng inyong mga salita, nais pa rin po namin mapuspos ng inyong kapangyarihan, mapuspos ng banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming sakit panalangin na may pasasalamat at may pananampalataya. Lubos po kami nagtitiwala sa inyo ngayong umaga. Patuloy po namin inaangkin ang katagumpayan ng pagtitipong ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, purihin kayo. Amen. Hallelujah. Ngayon pong umagang ito, hindi na po natin patagalin pa. Ang magdadala ng salita ng Diyos po ngayong umagang ito, si Brother Bernard Inis. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At tayo'y makakapagbulay na naman ng salita ng Diyos, makapangyarihang salita at buhay na salita ng Diyos. Kayo po'y makapagbukasan sa akin sa aklat ng Pedro. Unang Pedro, 1 Peter 5, verse 8 to 9. Alam ko mga kapatid na alam na natin yung mga verses na ito patungkol sa sulat ni Apostol Pedro. Sabi doon, 1 Peter 5, verses 8 to 9. Umanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leong umaatungal at naghahanap ng malalapa.
Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Amen? Sabi po sa English, basahin po natin. Be sober-minded, be watchful, your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Purihin pong Panginoon, tayo po'y panandaliang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan po, Diyos, aming idinudulog ang aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy niyo kaming samahan, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal at buhay na salita, O Diyos. Kayo po ang patuloy na mangusap, kayo po ang patuloy na gumabay, kayo po ang patuloy, Panginoon, na kumilos sa isip, sa puso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, maging aming mga kapatid sa online at sa mga manonood pa, Panginoon, sa devotion na ito, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kaunawaan, Panginoon, upang aming maintindihan ang iyong mga salita, Panginoon, maging kalakasan at katatagan ng aming pananampalataya. Mula Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang gawain na ito. Sa iyo po ang papuri, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, alam ko mga kapatid na ang ating mga binasa na verses sa unang Pedro ay alam na natin, madalas na natin itong mga napapakinggan o nababasa sa mga pagtuturo. At sa umagang ito mga kapatid, hayaan natin na muli tayong mag-aral, pagbulay-bulayan ang mga verses na ito. Hayaan natin na muli tayong bigyan ng paalalahanan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dahil kung ating unawain ang ating mga binasa mga kapatid, ito ay isang paalala o reminder sa atin bilang mga mananampalataya or to all the believers na pwede natin din itong sabihing babala para sa atin that we must be sober-minded and be vigilant because sabi nga doon, maging handa tayo at mag-ingat dahil ang kaaway natin, mga kapatid, we have an enemy prowling like a lion, umaali-aligid na parang leon na gustong agawin tayo sa Diyos. Gustong sirain yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Gusto tayong pahinain spiritually, mga kapatid. At ang sinabi dito, mga kapatid, na hindi basta-basta itong kalaban natin. Sapagkat sinabi doon sa Efeso na 6 na sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu. Mga pinuno, mga may kapangyarihan at tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Sabi doon mga kapatid, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. Mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa John 14:30 that ruler of this world, di ba? Si Satan, siya ay umaali-aligid na parang leong na umaatungal, naghahanap ng malalapap. Kung ating imagine, mga kapatid, yung itsura ng isang leon na gutom na gutom na naghahanap ng kanyang kakainin, di ba? Desperado na yan, mga kapatid. Sabi nga doon, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. At ang punteriya ni Satanas, mga kapatid, o ang paborito niyang biktimahin ay yung mga totoong mananampalataya, a true Christian, a true follower of our Lord Jesus. Yun yung mga ang gustong-gustong punteriyahin or sinasabi natin na apple of the eye ni Satan ay yung mga totoong mananampalataya, yung totoong tagasunod ng Panginoong Hesus. So, and his favorite dish is, sabi nga, tayong mga Kristiyano, totoong mga Kristiyano.
So, kung tayo mga kapatid, may paborito tayong pagkain na madalas natin kinakain, si Satanas, ang paborito niyang kinakain o minamatyagan ay yung mga Kristiyano, yung mga totoong nananampalataya sa Panginoong Hesus. So, sabi nga doon kung nakakapanood tayo ng Animal Channel o Discovery Channel, nakikita natin how the lion seeking, yung maghahanap siya ng kanyang mga mabibiktima, di ba? Is hindi siya basta-basta umaatake yan. Nagmamasid muna yan, di ba? Kung nakapanood na tayo, tinitignan niya muna kung yung kanyang biktima, minamasdan niya yung kanyang mga galaw, kung papaano siya aatake. At kapag nakahanap na ito ng magandang timing o pagkakataon o na umatake, gagamitin niya yung kanyang bilis, yung talim ng kanyang mga kuko upang mapabagsak yung kanyang biktima. Ibig sabihin nasa kanya yung kapag na atake na niya yung kanyang biktima, na hawakan na niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga kuko na matalim, ang kanyang bilis, napabagsak na niya yung kanyang biktima, andun na yung control sa kanya. So, gagawin niya kung ano yung nais niya doon sa kanyang biktima. So, ganun din si Satanas sa buhay natin mga kapatid. Siya ay laging nakamasid sa atin, pinagmamasdan niya tayo kasi sabi ko kanina, ang apple of the eye ni Satanas ay ang mga Kristiyano. Diba? Yun yung paborito niyang tinitignan o pinagmamasdan. He is seeking Christians 24 hours, hindi yan tumitigil. Sabi ko nga, desperado na si Satanas. 24 hours siyang gumagalaw. 24 hours siyang kumikilos. So, kinikilala niya. Yung inaalam niya kung yung ano yung mga desire ng isang Kristiyano, kung ano yung gusto mo sa buhay, ano yung mga pangarap mo. Inaalam niya all the aspect of your life, kung ano yung mga desire na ninanais mong mangyari sa buhay mo. Inaalam niya ni Satanas, mga kapatid. Dahil sabi ko nga, pinagmamasdan niya tayo, kinikilala, pinapag-aralan niya yung mga kinikilos natin. At kapag nakakita yan ng perfect timing, mga kapatid, para makapasok siya sa ating buhay na kahit pinakamaliit na butas na kaya niyang pasukin, papasok siya mga kapatid. At mag-ingat tayo mga kapatid dahil pwede niyang gamitin ang ating family, pwede niyang gamitin ang ating love life, yung mga trabaho natin, yung kung ano yung meron sa atin na pwede niyang gamitin to control us mga kapatid. Na kahit maliit na butas yan, sabi ko kanina na kung makakapasok yan, papasok. Or even sa loob ng iglesia, malayang kumikilos ang diablo mga kapatid. Nagkre-create yan ng isa sa mga division, yung pagkabahabahagi, binibigyan niya ng puso na pagkakaroon ng pagkabahagi ang mga mananampalataya upang magkaroon ng division sa loob ng iglesia. Kaya wag natin pahintulutan na makapasok mga kapatid. At kapag nakapasok na siya sa buhay natin, yung hindi natin namamalayan mga kapatid na unti-unti na tayong babagsak sa kanyang mga kamay at lalamunin tayo na katulad ng literal na leon mga kapatid na lalamunin niya tayo. Ibig sabihin, yung control nasa kanya na hindi natin namamalayan mga kapatid. Kaya ang paalala sa atin, sabi nga dun sa unang binasa natin na be sober-minded and be vigilant. Maging handa tayo, palaging mapagbantay dahil ang diablo ay nakamasid at handang umatake kahit anong oras. Sabi ko kanina, 24 hours yan mga kapatid na umatake. Sabi nga doon, darating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak, ngunit dumating ako upang magkaroon ng buhay na ganap. So, darating si Satanas para magnakaw, to deceive,
pumatay, mangwasak, darating si Satanas para nakawin tayo sa presensya ng Diyos, para patayin yung buhay spiritual natin, para wasakin ng lubusan yung ating mga buhay, mga kapatid. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leong umaatungal at naghahanap ng malalapa. So, your adversary, the devil, sabi nga doon sa English. Mga kapatid, kung tatanungin natin ang ating mga sarili ngayon kung sino si Satanas sa buhay natin, o anong relasyon meron tayo kay Satanas? Kaaway ba natin siya or kakampi? So, is Satan is your enemy or your friend? Sabi nga doon, mga kapatid, dapat lang na ang maging relasyon natin kay Satanas ay enemy. Maging kaaway natin lagi siya, mga kapatid, dahil walang magandang may dudulot sa ating buhay yan. Sabi nga doon kanina na pumunta siya rito para mangwasak, pumatay. So, mga kapatid, dapat lang maging kaaway natin si Satanas. At yun lang ang dapat nating maging relasyon sa kanya. He is our enemy. The devil is our enemy. Satan is our enemy. At kung kaaway ang turing natin sa kanya, wag natin kainin kung ano yung inaalok niya. Wag natin pakinggan kung ano yung mga ibinubulong niya sa atin. Lalo na kung, sabi nga, hindi lahat ng inaalok na maganda, hindi lahat ng inaalok ay maganda. Lalong-lalo na kung galing ito sa dyablo o kay Satanas. Huwag natin bigyan ng katiting na pagkakataon na makapasok siya sa ating buhay. Mga kapatid, kahit sabi ko kanina, sa maliit na bagay, mga simpleng sitwasyon, gumagawa si Satanas. Na kahit sa mga sitwasyon na ito, mga kapatid, gumagawa, kumikilos. So sabi doon na resist him. So labanan daw natin siya. Nung sabi sa James 4, verse 7, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. So resist him. So mga kapatid, magpasakop tayo sa Diyos. Dahil kapag nasa atin ang Diyos, sabi nga, nasa panig natin ang Diyos, walang sino man ang magtatagumpay laban sa atin. So kaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 8, walang sino man magtatagumpay laban sa atin kapag nasa panig natin ang Diyos. So, sabi pa sa Efeso 4, huwag natin bigyan ng pagkakataon si Satanas. So, and he will flee from you. Lalayo ito sa atin. Kung matatandaan natin kung paano tinukso, trying to deceive Satan, our Lord Jesus Christ, anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Sinuway niya ito. So, nilabanan niya ito sa pamamagitan ng mga kapatid? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, Word of God, yung pinanlaban ng Panginoong Yesus upang lumayo o tuluyang lumayas o tuluyang nilubayan siya ng dyablo. So, sa bawat atake ng kaaway, mga kapatid, dapat ganun din tayo. Sa bawat bato o atake sa atin ng kaaway, dapat may panlaban tayo. And that is the Word of God. Yung salita ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dapat alam natin ang katotohanan. At ang katotohanan lamang ay ang salita ng Diyos. At si Satanas, mga kapatid, puro kasinungalingan yan. Because he is the father of all lies. Siya ay ama ng mga kasinungalingan. Lahat ng sasabihin niya patungo lahat yan sa kapahamakan. Kaya kung babalikan natin kung saan unang bumagsak ang tao sa kasalanan, mga kapatid, doon kay Eva at kay Adan, nung kainin nila yung bunga ng puno ng isang punong kahoy na pinagbawal ng Diyos na kainin, pero kinain nila dahil yun sa kasinungalingan ni Satanas. So, sabi doon, mga kapatid, resist him, labanan at talikuran. Hindi lang labanan, kundi totally talikuran natin yung sinasabi ni Satanas. So, ano ba, mga kapatid? Firm in your faith. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Patatagin natin ang ating mga pananampalataya. Paano natin masasabing matatag tayo? So, kung sa realidad na iniisip ng mundong ito, masasabi nilang matatag ang isang tao kung siya ay independent, nag-iisang namumuhay, mag-isa. Yun yung sinasabi ng mundo na matatag, strong. Pero sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, nagiging matatag tayo, nagiging matatag ang ating buhay
kapag tayo ay nakadepende o dumitipende lamang sa Diyos. So, kung naka-attach tayo lagi sa Diyos, doon tayo lumalakas at tumatatag. Yung pananampalataya natin, nagiging matatag yung paniniwala natin kapag tayo ay nakikiisa. O as one, nagiging as one tayo sa Panginoon. So, stand firm. Nananatili tayong matatag kapag meron tayong strong foundation. Hindi tayo basta natatangay na katulad ng sabi nga doon na katulad ng matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Dapat ganoon din yung pananampalataya natin, mga kapatid. Yung pananampalataya natin ay nakatayo sa isang pundasyon, at ang pundasyon na iyon ay ang Panginoong Hesukristo. So, anumang problema, anumang sitwasyon, anumang tangka ng kaaway, anuman yung ibato sa atin, ibulong ni Satanas, hindi tayo basta-basta natitinag, basta tayo ay nakatayo sa pundasyon ng Diyos. Amen? So, hindi basta natatangay, bumabagsak, hindi nanghihina, dahil may matibay tayong pundasyon. Mga kapatid, maging matatag tayo kapag tayo ay, nagiging matatag tayo kapag tayo ay nasa Diyos, at ang pinanghahawakan natin ay ang kanyang mga salita. Sabi nga doon sa Unang Korinto 15:58, kaya nga mga kapatid, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Diyos, ng Panginoon, dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Amen? Kung ang naghihirap man tayo ngayon, mga kapatid, dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, kung naghihirap man tayo ngayon sa pakikidagma, sa laman, sa ating kaisipan, sa ating mga puso, sa ating buhay, sa pagkikipaglaban natin kay Satanas, alam ng Diyos yan, mga kapatid. Alam ng Diyos yan, mga kapatid. At sinabi pa sa verse 9 na ating paksa, alalahanin niyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Naranasan din nila ang paghihirap na ito. So, hindi lang tayo ang nakakaranas ng mga ito, mga kapatid, kundi lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya. So, ituloy natin sa verse 10. Mga kapatid, maikling panahon na lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, itutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo, at siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makibahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Purihin siya sa kapangyarihan niyang walang hanggan. Amen? Mga kapatid, ang mga nararanasan natin ngayon ay mga panandalian lang. Panandalian lang yan, mga kapatid, dahil ang kaaway natin si Satanas ay may hangganan yan. Sinabi na sa Revelation yan na itatapon siya sa naglalawang apoy sa impyerno. Yun ang destination ni Satanas. So, sure na yun, mga kapatid. Sinabi na yan ng Panginoon. Sinabi doon sa pahayag. So, at ang goal niya sa atin, mga kapatid, sabi nga si Satanas na, sabi ko kanina, desperado na siya. Yung goal niya sa atin, at dadalhin niya tayo doon sa tiyak na kapahamakan. So, gusto niya, doon tayo, pero pinili na tayo ng Diyos upang maging kabahagi sa kanyang kalulahatian sa pamamagitan ng pag-ipag-isa natin kay Kristo Jesus. Kaya sabi nga doon, magpalakas tayo, magpakatatag, palagi tayong maging matatag sa lahat ng sitwasyon. Ano man yung ibato sa atin ng dyablo, ano man yung ibulong sa atin, mga kapatid. Sabi nga doon sa 1 John 4:4, dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Sabi doon, sa English, little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. So, ngunit mga anak ko, kayo sa Diyos ay napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta, dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa Satanas na siyang naghahari ngayon sa makamundong ito. For he who is in you, o kung sino yung nasa atin, is greater he who is in the world. Mas makapangyarihan yung nasa atin ngayon, mga kapatid, yung ibinigay sa atin, mas makapangyarihan ang Diyos na sumasa atin kaysa kay Satanas. So, ang Diyos ay walang hanggan, mga kapatid. Ang kanyang kapangyarihan. Our Lord is
the true lion. So, sinabi nga doon na Lion of Judah, sabi doon sa pahayag. Sabi doon, sinasabi sa akin ng isa sa mga namumuno, huwag kang umiyak dahil si Jesus na tinaguriang leon mula sa lahi ni Judah, ang anak ni David ay magtatagumpay at karapat dapat siyang magtanggal ng 7 selyo upang mabuksan ang kasulatan. So, napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ang tukso at kasalanan. So, sa sakit at pagdurusa, sa takot, sa kamatayan, at maging sa diablo mismo, napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus yan, mga kapatid. At kung nasa sa atin ngayon, ang ating Panginoong Hesus, nasa puso natin, nasa buhay natin, mapagtatagumpayan din natin, mga kapatid, ang anumang hamon, anumang tukso, anumang kasalanan, anumang pagdurusa, takot, maging ang kamatayan, mga kapatid, mapagtatagumpayan din natin. So, makapangyarihan ng Diyos na nasa atin kaysa kay Satanas. So, napagtagumpayan na ng Diyos ang mundong ito at nadaig na niya ang kaaway. At ang gusto ng Diyos, mga kapatid, magtagumpay din tayo at madaig ang diablo. So, kaya mga kapatid, manatili tayong malakas at matatag sa ating pananampalataya. So, dahil pagkatapos nito, mga kapatid, pagkatapos nito sa buhay na to, tatanggap tayo ng gantimpala na galing sa Diyos. So, sabi nga doon, for he who is greater, he is in you is greater than he is in the world. O mas makapangyarihan, mas malakas ang Panginoong Hesus, ang ating Diyos, kaysa sa mga namumuno sa mundong ito. To God all the glory, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na muli nagpaalala sa amin, nagbigay sa amin ng kalakasan muli, O Diyos, na anumang hamon ng aming buhay, anumang hamon, Panginoon, na aming tatahakin sa araw-araw, Panginoon. Andyan ka, Panginoon, upang nagbibigay ng kalakasan sa amin, Panginoon. Nagbibigay, Panginoon, ng gabay, nagbibigay ng power, Panginoon, strength, wisdom, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito. Ito po'y patuloy na tumimo sa aming mga puso at magamit namin sa aming pang-araw-araw, Panginoon. At may bahagi din namin, Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa inyo, Diyos. Patuloy ko ring dalangin, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon, sa umagang ito, sa online at dito, Panginoon. Patuloy kong dalangin ng iyong pagsama sa araw na ito, Panginoon. At sino man kami po, Panginoon, ay humihingi ng kalakasan, Panginoon, physically and spiritually, Panginoon, sa umagang ito. Kagalingan, Panginoon, na nagmumula sa inyo kung may mga kapatid kaming humihingi, Panginoon, ng kagalingan. Kayo po ang patuloy, Panginoon, na humipo sa buhay ng bawat isa. Kayo po ang patuloy na sumama sa buhay ng bawat isa. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay. Kayo po ang patuloy, Panginoon, na magpalakas sa amin, Panginoon. Sa inyo po kami aasa, sa inyo po kami magtitiwala, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin itinataas, ibinabalik ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.